Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Valentine's Day po na siya ring ating ginugunita ngayong araw na ito ay pagdiriwang hindi lamang ng mga nagmamahalan, hindi lamang ng mga hopeless romantics, kundi ang Valentine's Day ay araw din ng mga magkakaibigan. Ayon po sa kasaysayan, ito po ay ang kapistahan ni San Valentin, isang paring Romano. Noong ikatlong siglo, siya po ay napatay, naging martir dahil sa pananampalataya. Sapagkat siya po ang naging daan para sa mga mag-asawa na makatanggap ng sakramento ng pag-iisang dibdib. At dahil dito, iniutos ng emperador ng mga Romano na siya'y gulpihin hanggang sa putulan ng kanyang ulo. Kaya nga po kung atin titignan, hindi po magkasalungat, hindi po problematic yung dalawang pagdiriwang natin sa araw na ito, ang Valentine's Day at ang Ash Wednesday. Bakit? Sapagkat mas lalong patiting ka rin ng Ash Wednesday ang totoong dahilan ng pagdiriwang natin ng Valentine's Day. Kaya nga di ba nung linggo in-announce ko, hindi po dapat problematic ang araw na ito. May nagtanong, sabi niya, Father, paano po yan? Sabay po yung Ash Wednesday at Valentine's Day. Sabi ko, may boyfriend ka ba? Sabi niya, wala naman po. Huwag mo nang problemahin yun. Wala ka naman palang date, namumblema ka pa. Kaya nga po ngayong umagang ito, hindi po sila dapat pag-awayin. At lalong hindi kayo dapat maguluhan. Paano ipagdiriwang ang dalawang pagdiriwang na ito? Sapagkat ang tunay pong simbolo ng pag-ibig ay hindi po si Cupido. Ang tunay na simbolo ng pag-ibig ay hindi po mga tsokolate at rosas, kundi ang totoong simbolo ng pag-ibig ay si Jesus na nakabayubay sa kanyang krus. Tunay na may katotohanan ang nasasaad sa banal na kasulatan. There is no greater love than to die for the beloved. Kaya sa ganitong diwa, pwede po nating sabihin na ang totoong araw ng mga puso at nagmamahalan ay hindi February 14, kundi ang tunay na araw para sa pag-ibig, Biyernes Santo, Good Friday. Sapagkat noong Biyernes Santo, doon sa Kalbaryo, nagtagumpay ang pag-ibig laban sa kasamaan. Pag-ibig ang siyang may tunay na huling halakhak sa harap ng pagdurusa at kamatayan. That is why, my dear friends, as we enter the holy season of Lent, as we celebrate Valentine's Day, today, with ashes on our forehead, the question that we need to ask ourselves, how is love expressed best? Paano natin maipapahayag ang pagmamahal, yung tunay yung totoong pag-ibig sa panahon ng Kwaresma? Tatlong pamamaraan. Una, maipapahayag ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng sakripisyo. Higit na maipapadama ang pagmamahal kung handa kang magsakripisyo para sa iniibig. Kaya nga po alam ninyo, ngayong araw na ito, magsasakripisyo tayo sa pamamagitan ng pagtitimpi ng ating mga sarili. Sa pamamagitan po ng hindi pagkain ng 3 meals sa araw na ito. Sapagkat ang pagtitimpi, ang pag-aayuno, ay ang gawain ng pag-ibig. Sapagkat ang hindi po pagkain ay pagpapahayag na mas mahalaga ang Diyos kaysa sa crispy pata. Ang hindi po pagkain ay nagpapatunay na ibig natin pangatawanan na mas merong mahalaga sa Diyos kaysa sa lechon. At kapag po pinag-uusapan po yung fasting,
Ito hindi lamang tungkol sa hindi pagkain. Ang fasting, pagtitimpi sa nais ng katawan. Pagtitimpi sa ibig ng isip. Meron kong kaibigan, sabi niya sa akin, Father, alam mo kung anong fasting ko ngayon? Sabi ko, hindi muna ako mag-Facebook. Very practical, pero kung ating titignan, oo nga naman. Aba, sa mga senior na naririto na marunong mag-Facebook, ang sarap-sarap yatang mag-Facebook. Pero yung tanggalin mo yung Facebook ngayong panahon ng Kwaresma, ibang usapan yan. Isang paraan upang itimpi yung kagustuhan ng katawan. Kaya ang unang paraan upang maiparanas ang pag-ibig sa pamamagitan ng sakripisyo. Kaya nga po, paalala ko sa mga mekaon ngayong araw na ito, kung hindi kaya ng boyfriend mo maghintay ng ilang araw upang hindi ka ma-date ngayong araw na to, mag-isip-isip ka. Sapagkat ang tunay nagmamahal, handang magsakripisyo. At ang taong nagmamahal pero ayaw magsakripisyo, kasinungalingan. Ang unang paraan upang maipahayag ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagtitimpi. Pangalawa, maipapahayag ang pag-ibig sa pamamagitan ng pananalangin. Kinakailangan ng pag-ibig yung oras at panahon. At panahon ang siyang pinaka-praktikal na bagay na pwedeng ialay ng isang nagmamahal. Kaya nga alam ninyo, minsan mahirap nating maunawaan na sasabihin sa atin, mahal kita, pero wala ka namang time. Mahirap tanggapin na sasabihin sa atin, mahalaga ka sa akin, pero hindi kaya magbigay ng panahon. Kaya nga po ngayong panahon ng Kwaresma, magdadagdag tayo ng panahon para mas makasama ang Diyos. Magdaragdag po tayo ng oras para mas makausap si Jesus. Hahabaan ng oras ng pananalangin upang mapakinggan ang tinig ng Diyos. Yun po yung pangalawang paraan upang maipadama ang pag-ibig ngayong panahon ng Kwaresma sa pamamagitan ng pananalangin. Hindi lamang po yung panalangin may sinasabi hindi lamang yung panalangin lagi nagsasalita, kundi yung panalangin na kung saan tatahimik tayo, tititigan si Jesus, hihintayin. Ano ba ang ibig niyang sabihin sa akin? Ano ba ang nais kong malaman at dapat kong mapakinggan? Panghuli, may papadama po natin ng pag-ibig sa pamamagitan ng ating kawang gawa sa tulong ng charity. Ang pag-ibig po, hindi marunong magsuka. Ang pag-ibig po, hindi po marunong magbilang. Marami po sa atin, nagmamahal, nagbibigay, pero kwenta ng kwenta. Marami po sa atin, nagbibigay, pero wala namang pagmamahal. Pero kahit kailan, hindi ka pwede magmahal nang hindi ka nagbibigay. Kaya ang alam niyo ngayong taon na to, mamaya pagkatapos ng misa, sa bawat pintuan, aanyayahan ko po kayo, wala namang sapilitan, meron po tayo mga My Lenten Love and Sacrifice bottles. Na kung saan pupunuin po yung bottle, hindi ng barya, kundi pupunuin po yung mga bawat bote ng malasakit at pagmamahal. Alam niyo, natutuwa ako bilang inyong kura paroko sapagkat tandang-tanda ko, Ash Wednesday din yun, in-announce ko, yung po mga boteng matatanggap ninyo, hindi po yan pondo ng Pinoy, na lahat ng 25. Totoo. At alam nyo, nung nagbibilang na po kami pagkatapos po ng Holy Week, na siyang inyong inialay nung Monday, Thursday, binuksan namin, binilang, sabi ko, totoo nga naman, na wala na mga 25. Please don't get me wrong, hindi ko po inaayawan yung 25. Ang ibig ko lamang pong ipunto, yung bote, hindi po lalagyan ng mga tira-tira lamang. Normally, ganun po tayo. Ay, may barya pa ako, ihulog ko na dun sa bote.
May mga 25 pa dito, ihulog dun sa bote. Hindi. Ngayon po, alam niyo no, sa mga nagkukumpisal sa akin, no? Normally, hindi ako nagbibigay ng penance na magdasal ka ng rosaryo, magdasal ka ng ama namin, hindi. Ang lagi ko pong penance, do some act of charity. Ano po yung act of charity? Tatanungin ko, nag-opisina po ba kayo? Opo. O sige, isang beses, hindi ka muna magmimerienda. Yung perang gagamitin para sa hindi pagmimerienda, itabi mo. Kahit sabihin mong 20 pesos lang yung merienda mo. Para pag uwi mo ng hapon, pag meron kang pamilyang nakitang nasa lansangan, iba kasi yung dating kapag ang binigay mo yung 20 na pinagsakripisyohan mo. Kumpara dun sa 100 na sobra ng iyong laman ng bulsa. Gamitin mo yung pera, pambili ng pagkain, para sa isang batang nasa kalye. Ang tawag doon, act of charity. Kaya yung mga botelya po natin, hindi po yan para sa inyong mga loose change. Sabi nung kanta, we could never afford to become part-time lovers. Pag kasi part-time, ang binibigay, tira-tira. Pag part-time, ang ibinibigay, yung sobra-sobra. Kundi ngayong panahon ng Kwaresma, may papadama ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagkakaloob ng may malasakit, sa pamamagitan ng charity, sa pamamagitan ng sakripisyo at panalangin. Tandaan po natin, ngayong panahon ng Kwaresma, panahon hindi lamang ng pagbabawas, kundi panahon din ng pagdadagdag. Babawasan ng kasalanan, dadagdagan ng kabutihan. Dadagdagan ng panahon para mas makapagdasal ng mainam at matagal. Dadagdagan ng kawang gawa upang mabawasan ang mga taong nagdurusa at naghihirap. Kaya po sa pagpapalagay po natin ng abo maya-maya, naway magpaalala ito ng simbolo ng pag-ibig. Sapagkat ang simbolo ng pag-ibig ay hindi po ang heart o puso, kundi ang krus ni Jesus. Sapagkat tumigil man ang puso sa pagpintig, pero si Jesus na nakabayubay sa kanyang krus, nagpapatuloy sa pag-ibig. Sa misang ito, yun po yung biyayang hingin po natin. Ang biyayang dagdagan ang pag-ibig sa puso natin sa pamamagitan ng sakripisyo, sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng kawang gawa, hindi para sa atin, kundi para sa ating kapwa na nangangailangan. Amen. Amen.